kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawa at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, pinuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kirubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kirubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagpatayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan.
Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban. Ang kabang sagisag ng kapangyarihan, ang mga saserdote, babayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw. Panginoon namin, ang pinipiling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kaniyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawid ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkapagaling ni Kristo sa napakaraming tao. Sinabi ko pong napakarami sapagkat ang sabi dito, saan man magpunta ang ating Panginoon, dinudumog siya ng mga tao. At dinadala sa kanya mga may sakit, saan man siya magpunta, sa lungsod man, sa nayon man, sa kabukiran man, at ang lahat ay gumagalingan sa karamdaman nila. Naisip ko lamang po habang pinagninilayan ko ang katotohanan ito, kung ilan sa mga taong ito ang talagang sumampalataya kay Kristo. Kasi yun naman talaga ang pinakamahalaga kay Kristo ang sumampalataya mga tao sa Kanya. Hindi lamang yung sumampalataya sa Kanya na mapapagaling niya sila, kundi yung sumampalataya sa Kanya na Diyos na makapangyarihan talaga. Yun bang isusuko nila yung buhay nila kay Kristo? So much so na sinasabi nga ni San Pablo, sila'y magiging bagong nilalang na sapagkat magsisisi na sila sa kasalanan nila at si Kristo'y tatanggapin na talaga nila. Ilan kaya dito yung gayon? Kasi kung hindi nagkagayon, anong kabuluhan ng mga nangyaring maganda sa kanila? Gumaling nga sila, pero mamamatay din naman sila. At si Kristo ang dapat na magdungtong ng walang hanggang buhay sa kanila na ibibigay nga lang naman ng Panginoon sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Yes, sinabi ng Panginoon na parito siya para sa mga may sakit at hindi sa mga malusog. Pero hindi lang yon physical na sakit. Sapagkat nagpunta ang Panginoon hindi upang iligtas tayo sa sakit, kundi upang iligtas tayo sa kasalanan. And so again, I wonder kung ilan sa mga taong ito noon na pinagaling niya, or at least nakabalita ng pagpagaling, mga himalang ginawa niya, ang tumanggap talaga sa Kanya, ang sumampalataya talaga sa Kanya, ang nagbagong buhay talaga. Kasi po ang follow-up question ko dito ay, nasaan na kaya sila? Nang si Kristo ay isakdal, pahirapan at patay na.
Nagbigay man lang kaya sila ng kahit na silent at suporta sa kanya? Nakita man lang niya kaya sila? Katulad ng mga babae sa Jerusalem na sumalubong sa Panginoon na nagbibigay kahit papaano ng suporta sa kanya? O naumid sila, nagtago rin sila tulad ng ibang mga alaga? And worse, baka kasama sila ng mga taong sumisigaw na ipako yan sa krus. Ha? Diba? Alam po ninyo, sigurado ko, alam ng Panginoon na hindi lahat ng mga taong nakaranas ng at nakasaksi o nakabalita ng mga mabubuting ginawa niya ay sasampalataya talaga sa Kanya. Pero ang maganda dito, pinagaling pa rin niya sila. Silang lahat ha, nagbigay pa rin siya ng grasya. Katulad ng mga hasik sa parable of the sower na naghasik pa rin ng binhi kahit sa mga hindi matatabang lupa. Katulad ng ginagawa ng Panginoon, pakikipag-usap at pag-entertain pa rin sa mga skriba at pariseyo kahit na alam niyang marami sa mga tanong o hindi man lahat ay pansilo lamang sa Kanya. At katulad din ng pagpunta pa rin ng Panginoon sa mga kababayan niyang alam din naman niyang hindi tatanggap sa Kanya. Nagturo pa rin siya sa kanila. Gumawa pa rin siya kahit paano ng mga kaunting himala sa kanila. In other words, nagbigay pa rin siya ng grasya. Ibinigay pa rin niya kung anong dapat niyang ibigay sa kanila. Pero hindi dahil nagsasayang siya ng grasya, kundi dahil umaasa pa rin naman siya na magbabago pa rin sila. Marami ang pumupula sa mga deboto ng mahal na pong Nazareno, partikular na yung pagtranslasyón. At kahit sa iba't ibang ekspresyon ng pananampalataya ng mga Katoliko. At kung minsan, ang pumupula pa ay kapwa rin Katoliko. Nagtatranslation eka, wala namang transition ng ugali, ganun pa rin. Buwisit pa rin, pasaway pa rin, may bisyo pa rin. Papahid pa eka ng pahid sa imahe. Chismosa pa rin naman. Paprosesyon pa, eka ng parprosesyon. Masama pa rin naman ang ugali noon. Hindi naman talaga tama ito, ha? Pero sa palagay ko, hindi pa rin naman tumitigil ang Panginoon sa pagbibigay ng grasya kahit sa pamamagitan ng mga debosyon ng mga taong ito. Sapagkat umaasa pa rin naman siya na kahit papaano sa pamamagitan ng debosyon na yon ay magbabago pa sino man yung deboto o katoliko ngayon. Nagtataya kumbaga para sa atin ng Panginoon. Katulad ng pagkapatawad niya sa atin kapag nangungumpisal tayo, hindi naman tanga ang Diyos. Para hindi niya maisip na pwedeng gawin pa rin natin yung kinumpisal natin. Nevertheless, pinapatawad pa rin niya tayo. Sapagkat umaasya siya na darating ang pagkakataon na tayo tunay ng magbabago. Binibigyan pa rin niya tayo ng grasya kapag nangumpisal tayo sa kabila nito. Kaya wag po sana tayong basta-basta pumupula ng ekspresyon ng pananampalataya ng ating kapwa Katoliko kahit na alam natin na hindi nagiging maganda ang buhay nito sapagkat po pwede pa rin naman na sa pamamagitan ng debosyon o ekspresyon ng pananampalataya ngayon ay mabago pa rin siya ng ating Panginoon. Kumbaga kahit papaano may connection pa rin siya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng debosyon na yon. Kaya kahit papaano may grasya pa rin siya nakukuha. Kaya kahit papaano may chance pa rin na pwedeng makapagbago pa rin siya. Sapagkat ang makapagpapabago sa atin ay ang Panginoon lang naman talaga. Manapa, tanungin po natin ang ating sarili, baka tayo man ay may mga gintuang tsansa na ibinibigay sa atin ng Panginoon na sinasayang natin. Sapagkat hindi pa rin tayo nagbabago. O kaya, manapa, tanungin natin ang ating sarili kung kaya rin natin yung ginagawa ng Panginoon na makapagbigay pa rin, makagawa pa rin ng magandang bagay kahit na sa mga taong may ginagawang masama sa atin. Sabi naman din niya, di ba? Kantihan natin ng mabuti ang binibigay o ginagawa sa ating masama. But of course, hindi upang paubuso, kundi upang sa tulong ng Panginoon ay mabago pa rin sana yung tao. Sapagkat ang mabuting paggawa, ang mabuting mga salita, ang mabuting pakikisama, ang siyang pwede pa rin makapagpabago ng tao at hindi ang kabaligtaran nito. Besides, sayangin man niya yung mabuting ginagawa natin sa Kanya, kundi talaga siya magbabago pa. At least may panghihinayangan siya nung kabutihang binigay o pinakita natin sa Kanya sa kabila ng mga ginawa niya. Hindi naman din habang panahon na pagbibigyan natin siya, kahit naman ang Panginoon na hindi niya pinahintulutan, sabi nga niya, mga binigay sa Kanya ng Ama na mawala. Pero darating ang pagkakataon na itataboy niya, yung mga binigyan niya ng tsansa pero hindi pa rin sumampalataya sa Kanya. So ganun din, darating din sa buhay natin na bibitaw din tayo at kakalimutan na natin ang isang tao o mabubuhay na tayo na kahit hindi natin sila iniintindi o iniinda dahil sa kabila ng mga chance na binigay natin sa kanila, hindi pa rin sila nagbago talaga. Ito sana ang hiling natin biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na huwag sayangin ang mga tsansa, grasyang binibigay mo sa akin na dapat kong ipagpasalamat at bigyan ng halaga. Tulungan mo po akong magising sa katotohanan kapag mayroong mga ginintoang pagkakataon na pinapalampas ko upang hindi ako magbago, upang hindi ako sumampalataya sa iyo. Gisingin mo rin po sana ang mga mahal namin sa buhay o mga tao na pinagpapasensyahan namin, ginagawan pa rin namin ng mabuti, minamahal pa rin namin sa kabila ng ginagawa nila, sapagkat hindi naman po habang panahon ay aalalahanin pagtitiisan namin sila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kung tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapanan sa una-una ngayon magpakailanman, pasaluhan hanggan siya naman. Mag-aalay. Mula sa mga butid na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukay, taling sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alam, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan,
tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkalobong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagkamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalong-lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tulong sa suliranin ng tao, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri. Aking ihayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking ihayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po dahil po sa inyo marami po tayo natutulungan. Ang Panginoon na po ang bahalang gumanti sa kabutihan niyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay
tunay nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang bilhin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang